Ang istoryang ating mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig, sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong eksena at linya na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ibang parte ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita at hindi kaaya-aya sa pandinig, kaya patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Walang hiyang matanda ka! Tarantado ka! Pasalamat ka at hindi kita pinatulan! Hindi ko kayo patatahimikin! Kung nagdurusa ang anak ko, dapat magdusa rin kayo! Sige, subukan mo! Tama na! Tumahimik ka na! Tita, patawarin mo po kami. Nagmamahalan po talaga kami. Aba? Oo, mayaman ka. Pero sa palagi mo ba makakaulit ka pa? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil kahit pangit ang anak mo, pinatulan ko. Hindi ko lang talaga masikmura ang pagmumukha niya. Kaya huwag kami ang sisihin mo. Dapat sarili mo. Kasi nagkaroon ka ng anak na pangit. Hayop ka! Papatahin ko kayo! Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa anak ko! Tunay na iba ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Lahat ay kanilang gagawin para lang mapasaya ang mga ito. Kagaya na lang ni Anita. Lahat ay kanyang gagawin para sa nag-iisang anak na lalaki. Kaya maging ang buhay pag-ibig nito ay pinakialaman. Ngunit nabulag siya sa sayang nakikita niya sa mata ng anak. Dahil isang pangyayari ang magpapabago sa lahat. Pangyayaring hindi inakala ng mag-ina. Ano kaya ang mangyayari? Paano haharapin yun ni Anita? Ano-ano ang magaganap sa buhay nilang mag-ina sa pagdating ng pag-ibig ni Eman? Halina at ating pakinggan ang istorya ng buhay ng isang ina na labis na nag-aalala at nagmamahal sa kanyang anak. Ma, pang-ilan na po ito? Ayoko na. Naaabala lang po nila ang pag-aaral ko tungkol sa mga insekto. Anak, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Hindi ako panghabang buhay dito sa mundo. At ayokong maiwan kang mag-isa. Makinig ka sa akin. Hindi na ako bumabata. Hindi natin masasabi kung kailan bababawiin ng Diyos ang pinahiram niya sa aking buhay. Kaya mabuti na ang maging handa. Ma, mas malakas ka pa nga po sa kalabaw. Isa pa, mabuti po ang Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaya naniniwala po ako na dadating din ang panahon na hindi ko na po kailangang hanapin ang magiging kabiyak ng puso ko. Dahil ibibigay po siya sa akin ng tadhana. Kaya umuwi na po tayo. Paano ka naman makakakilala ng iba? Lagi ka lang nakakulong sa laboratorio mo. Isa pa, gusto ko na ng apo. Aba Eman, gusto ko pang maalagaan ang mga magiging apo ko. May punto rin si tita. Minsan kailangan mo rin lumabas ang lungga mo. Paano mo nga naman makikita ang destiny mo kung nakakulong ka lang palagi? Kinampihan mo na naman si Mama. Lumalabas naman tayo minsan ah. Lumalabas nga lang tayo kapag bibili tayo ng mga gamit mo o kaya may kukuhanin kang package. Ay, mabuti pa si Israel na iintindihan ako. Si Mama naman. Huwag ka na po malungkot tita dahil malapit na po ang piyesta sa amin. Ipapaalam ko po sana sa inyo mamaya na isasama ko si Emil. Para naman po maibang environment niya. Magandang ideya yan. Sige, ihahanda ko ang budget nyo. Ipapaayos ko na rin ang mga gamit niya. Kailan ba ang punta nyo? Piyesta? Hindi pa naman ako pumapayag ah. Huwag ka nang kumontra. Sisiguraduhin ko marami kang makikitang insekto doon na wala dito sa Maynila. Talaga? Sige, sasama ako. Very good. Masayang-masaya si Anita nang marinig niya ang pagpayag ng kanyang anak na sumama sa kababata nito at tumayong kuya na rin niya. Dahil si Israel ay isa sa mga nabigyan niya ng pagkakataong makapag-aral noon. At kahit nga nakapagtapos na ito ay hindi pa rin ito iniwan ng kanyang anak. Dahil doon ay mas lalo siyang nagtiwala sa binata. Lumipas lang ang 1 linggo at umalis na nga ang dalawa.
Dala nila ang kotse ni Eman ay tinungo nila ang Nueva Ecija na siyang probinsya ni Israel. Sigurado akong masaya ang bakasyon mo rito. Marami ba talagang kakaibang insekto sa inyo? Oo naman. Hindi lang insekto ang marami sa amin, kung hindi pati magagandang babae. Kuya Israel, alam mo naman na wala akong interes sa mga ganyan. Totoo ba? Bata pa lang ako, kilala mo na ako. Kahit kailan, hindi ako nagkagusto sa isang babae. Ang weird mo talaga. Sandali. Oo nga no. Simula noon wala ka pang naging crush man lang. Umamin ka nga. Wala ka ba talagang interes sa babae? O lalaki ang gusto mo? Ano? Mas wild pa palang imagination mo sa akin, Kuya Israel. Hindi ako bakla. Talagang wala lang nakakakuha ng interes ko. Isa pa, wala rin naman magkakagusto sa itsura ko. Mayaman naman kasi kayo. Bakit hindi mo na lang ipatanggal ang malaking balat mo sa mukha? Hindi na. Para saan pa? Sanay na ako sa balat sa mukha ko. Isa pa, paniguradong matagal akong hindi makakagawa ng mga experiment at mga observation sa mga insekto. Sayang lang ang oras. Para saan ba ang ginagawa mo? Plano ko kasing makagawa ng mga produkto gamit sila. Malay mo, yun pala ang ikayaman ko. At saka, curious din ako kung bakit sila nandito sa ibabaw ng mundo. Ano-ano ba ang uses nila? Ganun. Ha? Hay nako, hindi ko talaga maabot ang utak mo. Masyadong mataas. Grabe ka naman. Hindi naman ako ganun katalino. Maiba ako. Malayo pa ba tayo? Malapit na. Pero pagdating doon, magpapahinga muna tayo. Tapos bukas ng maaga tayo pumunta sa bukid para maghanap ng mga insekto mo. Sige. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ni na Israel. Bagamat hindi mansyon ang bahay ng mga ito, ay masasabing malaki na rin naman ang bahay nila na gawa sa semento ngunit walang pintura. Iba sa mga bahay na nakita ni Eman habang papasok sila sa barangay nito. Malawak din ang bakura ng pamilya nila. Mainit naman silang sinalubog ng mga magulang ni Israel. Dahil ang ina ng binata ang tumulong sa mga ito na makapagpatayo ng maayos na bahay. Si Anita rin ang nagpaaral kay Israel. Kaya para sa mga magulang ng lalaki, dapat na itrato nila ng tama ang kakaibang anak ng ginang. Kinabukasan ay maagang ang gumising ang dalawang binata. Tinungo nila ang bukid na hindi naman kalayuan sa bahay ni na Israel. Ang lamig pala ng hangin dito pag ganitong oras. Fresh air pa. Kaya masarap din mamuhay sa probinsya eh. Mukhang makakarami nga ako ng makikitang insekto dito. Ang mabuti pa, lumibot muna tayo. Mamaya, sasamahan kitang maghukay ng mga insekto mo. Sige. Naglibot nga ang dalawa. Manghang-mangha naman si Eman sa buong paligid. Hanggang makarating sila sa isang parte ng bukid kung saan ay namimitas ng mga bunga ng gulay ang ilang kadalagahan sa lugar nila. Hindi naman sinasadyang mabaling ang paningin ni Eman sa isang dalaga. Napahinto siya sa paglalakad at tinitigan lang ito. Napansin naman yon ni Israel. Tapos, Emil, hoy, ayos ka lang ba? Sino yung babaeng yun? Yung naka-yellow dress? Oo, sino siya? Taga rito rin ba siya? Saan siya nakatira? Sandali. Dahan-dahan ka lang ng tanong. Ang ganda niya. Aba, mukhang may nakakuha ng interest mo maliban sa insekto ah. Ano ang pangalan niya? Siya si Sofia. Tara, ipapakilala kita. Ha? Nako, wag na. Nakakahiya. Akong bahala sa'yo. Halos hilahin na ni Israel si Eman palapit sa mga dalaga. Wala naman itong nagawa. Lalo na at nakakuha na sila ng atensyon.
Nang makalapit sila sa totoong pakay, ay nahinto si Sofia sa kanyang ginagawa. Oh, Kuya Israel, nagbakasyon ka po pala. Akala namin hindi ka uuwi ngayong piyesta. Naisipan ko kasing ipasyal ang kaibigan ko. Anak siya ni Mrs. Anita, yung nagpaaral sa akin. At nabigay noong nakaraang Pasko dito sa atin ng mga panghanda. Talaga? Anak pala siya ni Madam. Mabuti naman po at isinama mo siya. Aba, dapat ko talaga siyang isama. Para naman magkakulay ang mundo niya. Siya nga pala si Emil. Mayaman, matalino at mabait. Emil, siya naman si Sofia. Siya ang pambato ng lugar namin sa mga pageant. Hello. Ako si Emil. Ako naman si Sofia. Maligayang pagdalaw dito sa lugar namin. Ha? Mukhang tinamaan ang binata ng mga Valencia. Baka nahihiya po siya. Mukha nga. Kuya, tara na. Sige. Usap tayo mamaya. Sa kanilang pag-alis doon ay sakalang ngumisi si Sofia. Dahil talagang nag-ayos siya nang malamang kasamang uuwi ni Israel ang anak ng mayamang nagpaaral dito. Naikwento na kasi noon sa kanya ng lalaki na hindi pa kailanman ito nagkagusto sa kahit kaninong babae. Kaya naman sinubukan niya ang kanyang karisma at mukhang epektibo yun. Habang ang dalawang binata naman ay lumayo na sa kanila at nagsimula ng maghanap ng mga insekto. Pagsapit ng gabi ay masinsina namang kinausap ni Eman si Israel. Mukhang ang lalim ng iniisip mo . May problema ba? Hindi ka ba natuwa sa dami ng nakuha nating mga insekto? Masaya. Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Ano ba ang gumugulo sa isipan ng isang Emil Valencia? Ngayon ko lang din kasi naramdaman ito. Kaya hindi ako sigurado. Tungkol ba kasi saan? Baka makatulong ako. Kilala mo naman ako, di ba? Wala akong hindi kayang gawin. Kanina, doon sa may bukid. Anong mayroon sa bukid? Yung dalagang ipinakilala mo sa akin, si Sofia. Nang makita ko siya kanina, parang biglang kumabog ang dibdib ko. Isa pa, hindi na rin siya mawala sa isipan ko. Ito ba ang sinasabi ninyo sa akin ni Mama noon na attraction? Tinamaan ka kay Sofia. Well, hindi naman nakakapagtaka yun. Dahil maganda naman talaga siya. Pero kawawa ang pamilya nun. Sobrang hirap ng buhay nila. Kaya, hindi rin nakapagtapos sa pag-aaral si Sofia. Ganun ba? Bakit hindi sila lumapit noon kay Mama? Di ba, may sponsorship program naman si Mama rito sa inyo? Hindi yata siya nakapasa sa entrance exam. Pero, gusto mo siya? Ngayon ko palang naramdaman ito. Para ako nasa ulap kapag naaalala ko ang mga ngiti niya. Tapos, hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin siya bawat minuto. Yahoo! Binata ka na! Ano? Liligawan mo ba? Gusto mo tulungan kita? Ha? Ligaw? Nako, huwag na lang. Natatakot ako na baka hindi niya rin ako magustuhan. Ang ganda niya. Ang pangit ko naman. Dahil sa balat ko sa mukha. Ano ka ba naman? Hindi pa nga nagsisimulang bakbakan, sumusuko ka na. Isa pa, madali lang palambutin ang mga babae. Talaga? Paano? Uy, gusto mo rin naman pala . Ang babaeng katulad ni Sofia, mahilig sa mga magagandang bagay. Saka, kapag mabait ka sa kanila, malaking puntos yun. Magagandang bagay? Katulad ng ano? Bulaklak, alahas, pagkain, ganun.
Yun lang? Pero sa tingin mo ba magugustuhan niya ako? Kahit ganitong itsura ko? Oo naman. Matalino ka, mayaman, mabait. Ano pa bang hahanapin niya? Pero dapat galante ka. Para sureball na mapana mo ang puso niya. Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Ilalakad kita kay Sofia. May 2 araw pa naman tayo para maligawan mo siya. Kung ganun, samahan mo ako bukas. Bibili tayo ng mga bulaklak, alahas at mga prutas. Sure. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok na ang dalawa. Masaya namang natulog si Eman. Nasasabik na siyang simulan ang panliligaw na gagawin para sa nag-iisang babae na nakakuha ng kanyang atensyon at interes. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumakad na ang magkaibigan. Totoong bumili sila ng gintong alahas, bulaklak at mga prutas. Pagkatapos nun ay tinungo na nila ang tahanan nila Sofia. Labis na naawa si Eman nang makita ang bahay ng dalagang kanyang napupusuan. Tagpi-tagpi lang yun. Maliit at mukhang hindi kakayanin kapag humangin ng malakas. Napaisip tuloy ang binata kung anong tulong ang kanyang gagawin para sa pamilya ng dalaga. Nasa ganoong pag-iisip siya nang biglang lumabas si Sofia. Kuya Israel? Eman? Anong ginagawa niyo rito? Kilala mo ko? Pinakilala ka sa akin kahapon ni Kuya Israel, di ba? Oo nga pala. Para nga pala sa'yo. Ha? Para sa akin? Hindi ko naman kaarawan ngayon Kunin mo na. Manliligaw ang boss ko sa'yo. Kaya maiwan ko muna kayo. Nasaan nga pala ang tatay mo? Makikipagkwentuhan muna ako. Nasa likod po, nagsisibak ng kahoy. Oh, maiwan ko muna kayo Ikaw na munang bahala sa kaibigan ko Iiwan mo ko? Ano ka ba? Iiwan ko muna kayo. Para magkakilala kayo ng mabuti. Huwag mo sabing natatakot ka kay Sofia. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako nangangagat Hindi naman yun ang ibig kong sabihin Tara sa loob. Nagkape ka na ba? Hindi pa. Ipagtitimpla kita ng kape. Oo nga pala, salamat sa mga regalo mo. Namula naman si Eman nang ngitian siya ng matamis ni Sofia. Hindi niya rin namalayang nakatulala na pala siya sa dalaga. Natauhan na lang siya nang hilahin siya ng dalaga papasok sa loob ng bahay nito. Pagpasok ay pinaupo lang siya ng dalaga at nagmamadali itong nagtungo sa kusina. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng binata na malibot ang kanyang paningin. Labis na awa ang kanyang nadama nang makita ang kalagayan ng bahay ng mga ito. Maliit lang yon. Kapansin-pansin din na halos walang gamit doon. Ilang sandali pa ay dumating na si Sofia na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Magkape ka muna. Salamat. Ang galante mo naman, Eman. Mahal ang mga gintong alahas. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Tapos may bulaklak pa at prutas. Nagustuhan mo ba? Sinong hindi magugustuhan ng mga ito? Maraming salamat dito Masaya akong marinig na nagustuhan mo ang mga regalo ko. Nais ko sanang ligawan ka. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Bakit naman hindi ako papayag? Sa lahat ng manliligaw ko, ikaw lang ang nagregalo sa akin. Hindi malaman ni Eman ang kanyang sasabihin para magtuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap. Nahihiya pa rin kasi siya sa dalaga. Hindi niya rin maiwasang titigan ito sa mukha. Mukhang naramdaman naman ni Sofia na nahihiya pa ang binata.
Kaya siya na ang nagbukas ng usapan. Oo nga pala. Taga Maynila ka, di ba? Maganda ba ron? Oo, taga Maynila ako. Pero hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay. Hindi ka pa ba nakakarating doon? Mahirap lang kami. Wala ring dahilan para pumunta ako ng Maynila. Gusto mo bang makarating ng Maynila? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, bakit hindi? Gusto ko nga ring maghanap ng trabaho. Sabi kasi nila, malaki ang sahod doon. Hindi sa lahat. Nagpatuloy lang ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Hindi na rin nila namalayang inabot na sila ng tanghali. Kung hindi pa bumalik si Israel at inaya siyang umuwi, ay tila hindi niya mapapansin ang oras. Parang ayaw na nga niyang matapos pa ang kanilang pag-uusap ng dalagang itinatangi. Pero wala siyang magawa. Nahihiya rin siya sa magulang ng dalaga. Sa kanilang pag-uwi ay kinausap niya si Israel tungkol sa isang tulong na nais niyang ibigay sa pamilya ni Sofia. Kuya, sa palagay mo ba papayag si Mama na tulungan ko sila Sofia? Anong klaseng tulong? Gusto kong ipaayos ang bahay nila. Kahit simple lang. Lalo na at nalalapit na naman ang tag-ulan. Mukhang malaki ang tama mo kay Sofia. Sa bagay, maganda si Sofia. Panalo talaga kapag sinagot ka niya. At malakas ang pakaramdam ko na sasagutin ka niya. Ha? Talaga? Oo naman. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Eman na nasa kanyang bulsa. Hindi na niya tiningnan pa kung sino ang tumatawag, sapagkat tanging ang kanyang ina at si Israel lang ang nakakaalam ng kanyang numero. Hello, Ma. Napatawag ka po. Namiss mo na po ba kami? Hello po, tita. Aba, mukhang ang sigla yata ng anak ko Siguro sandamakmak na naman ang insekto na nakuha mo. Tita, binata na po si Emil. Marunong nang manligaw. Kuya Israel. Talaga? Sa wakas, dyan mo lang pala matatagpuan ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Kung alam ko lang, lagi tayong nagpupunta sa Nueva Ecija. Ma naman. Bakit ka nga po pala napatawag? Wala lang. Mangangamusta lang sana ako. Nakasaga patuloy ako ng magandang balita. Ay, Ma. May ihilingin po sana ako. Ano? Magpapakasal ka na? Magkakaapo na ba ako? Ha? Ma, hindi po. Nanliligaw pa lang po ako. Ano pa lang sasabihin mo? Inuunahan mo po kasi ako Ang sasabihin ko lang naman po, tungkol po sa gusto kong gawin. Diretsuhin mo na ako. Ayoko na mga pabitin. Kasi Ma, kanina po, nakapasok po ako sa loob ng bahay ng nililigawan ko. Tagpi-tagpi lang po ang bahay nila. Lupa rin po ang sahig nila. Yung bubungan nila parang nakapatong lang. Malapit na po ang tag-ulan. Gusto ko po sana silang tulungang mapaayos ang bahay nila. Yun lang ba? Ay, wala problema sa akin. Magtatransfer ako sa bank mo, ha? Ipaayos mo ang bahay. Sige, siguraduhin mo rin na hindi matitibag ng hangin o bagyo ang ipapagawa mo. Nako. Ibig mo pong sabihin, Ma, ayos lang po sa inyo? Oo naman, anak. Naranasan ko rin ang mahirap na buhay noon. Naranasan kong mawalan ng tahanan dahil sa bagyo. At nangako ako na kapag may nangangailangan ng tulong ko ay tutulong ako. Gets mo? Thanks, Ma. The best ka po talaga, tita. Kaya po bless kayo. Kasi hindi po kayo madamot sa blessing. Naman. Kaya Israel, ikaw na ang bahala Alam mong hindi marunong sa pagpili ng mga materyales si Eman. I-guide mo siya. Opo. Ako na pong bahala. Gaano po ba kalaki? Mas malaki sa bahay nila ngayon. Pero simple lang. At masasabing totoong bahay. Noted. Bukas,
kausapin na natin sila. At para maganda ang paalam mo kay Sofia. Dahil sa susunod na araw, uuwi na tayo. Yun nga ang ginawa nila kinabukasan. Kinausap nila ang magulang ni Sofia. Halos hindi makapaniwala ang mga ito. Panay din ang pasasalamat nila sa binata. Kaya kaagad nilang sinimulan ang pagpapagawa. Nang sumapit na ang gabi ay solong nag-uusap sina Sofia at Eman. Plano na kasing magpaalam ng binata. Maraming salamat, Eman. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang tulong na ito. Sa 24 na taon kong nasa ibabaw ng mundo, ngayon lang kami nakaramdam ng kapanatagan. Maliit na bagay, Sofia. Isa pa, nalalapit na ang tag-ulan. At batid kong hindi safe ang bahay niyo. Tumatanda na rin ang mga magulang mo. Kaya bilang patunay ng katapatan ko sa hangarin ko sa'yo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para panatag at payapa ang bawat gabi nila. Salamat. Nagulat nga ako na sa loob lang ng isang araw ay halos patapos na rin. Baka bukas o sa susunod na araw buo na ang bahay. Mabibilis ang kinuong trabahador ni Kuya Israel. Oo nga pala, Sofia. Baka ito na ang huling araw ng bakasyon ko rito. Baka matagalan pa bago ako makabalik. Ha? Ganun ba? Kung ganun, sinasagot na kita, Eman. Anong sinabi mo? Sinasagot mo na ako? Sigurado ka ba? Kahapon lang. Oo, sinasagot na kita. Alam kong mabilis ang pagdedesisyon ko, pero natatakot ako na makakilala ka pa ng iba sa Maynila. At sigurado ako na gusto rin kita. Iba naman na ang panahon ngayon. Hindi na uso ang matagalang ligawan. Ano kaya kung sumama ka na lang sa amin sa Maynila? Papakiusapan ko si Mama. Natulungan ka makapag-aral kahit vocational lang. Ha? Talaga? Yun ay kung papayagan ka ng mga magulang mo. Oo naman. Napakaswerte ko talaga at nakilala kita. Niyakap ni Sofia si Eman ng mahigpit. Bagamat nagulat ang binata ay ginantihan niya ang yakap na yon ng kanyang nobya. Yun naman ang inabutan ni Israel. Hoy, lovebirds! Kakain na tayo! Opo, nandyan na. Tara, ipapaalam kita sa mga magulang mo. Masayang pumasok ang mga ito sa dating bahay ni na Sofia na tagpi-tagpi. Hanggat hindi pa natatapos ang pagtatayo ng bagong bahay ng mga ito, ay hindi na muna pinatatanggal ni Eman ang bahay. Nang nasa hapag na sila, ay hindi na nag-aksaya ng panahon ang binata at ipinaalam sa magulang ng kanyang nobya ang kanilang pinag-usapan. Kaagad namang pumayag ang mga magulang ng dalaga. Kaya naman kinabukasan, bumiyahe pa uwi ang mga binata kasama ang dalaga. Hi! Welcome home, boys! Kumusta ang bakasyon? Hello po, tita. Ma, Oh, may kasama pala kayo. Ma, siya po pala si Sofia. Girlfriend ko po. Girlfriend? Hello. Ako ang mama ni Eman. Hello po. Kumusta po kayo? Hay, buhay pa naman. Tara sa komedor. Paniguradong nagugutom na kayo. Sumunod naman sila kay Anita. Hindi naman mapigilan ni Sofia na ilibot ang kanyang mga mata. Labis siyang namangha sa bahay nila Eman. Bukod sa maganda, ay talaga namang napakalaki nun. Palihim siyang napangiti dahil alam niya na naka-jackpot siya kay Eman. Bagamat hindi ito gwapo ay mayaman naman. Simula ng araw na yon ay doon na nanirahan si Sofia. Habang si Israel naman ay bumalik sa probinsya para matapos ang pinapagawa ni Eman na bahay. Babe, hinahanap ka ni Mama. Ha? Bakit? May nagawa ba akong mali? Ano ka ba? Wala ka nagawang mali. Kakausapin ka lang ni Mama. Huwag ka mag-alala.
Mabait ang mama ko. Samahan mo ko. Sige ba? Tara na. Magkasamang bumaba mula sa ikalawang palapag ang magkasintahan. Nakita nilang nakaupo si Anita sa mahabang sofa na akala mo ay isang aristokrata. May balita ako para sa iyo, Sofia. Nakausap ko na ang eskwelahan. Sa susunod na taon ay papasok ka na. Kaya dapat ngayon pa lang ay matuto ka ng manamit ng maayos. Hindi uubra ang pormahan mo rito sa Maynila. Ayokong mabuli ka at ayokong mapaaway ako. Opo. Magbihis ka. Mamimili tayo ng kaunting damit mo. Dapat masanay ka na sa mga damit na yon. Napakaganda mo pa namang bata. Sige po. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang kwarto si Sofia. Mabilis siyang nagbihis ng damit, habang si Emma naman ay masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Ma, salamat po sa support niyo sa amin ni Sofia. Ano ka ba naman, anak? Siyempre susuportahan kita. Ngayon ka na nga lang nagmahal kontra pa ba ako? Salamat po talaga. Kung samahan mo kaya kaming mamili? Hindi na po. May kailangan pa po akong pag-aralan O sige. Mabuti na lang talaga at matyaga sa'yo si Sofia. Nako, lagi ka na lang walang oras sa mga ganito. Babawi na lang po ako next time. Ilang sandali pa, bumaba na si Sofia. Nakasuot lang ito ng jeans na maluwag at plain na blouse. Napapabuntong hininga na lang si Anita sa nakikitang itsura nito. Dinala niya sa isang mall ang nobya ng anak at binilhan ito ng mga bagong damit na babagay sa itsura nito. Nang makabili na sila ay umuwi na rin sila. Pinasuot na rin ng ginang ang isang bestida. Kaya pagdating sa malaking bahay ay natulala si Emma nang makita ang nobya. Ano sa palagay mo, anak? Nagustuhan mo ba ang suot ko? Napakaganda mo talaga. At bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Ang galing talaga ng mata ko sa pagpili ng damit, ano? Salamat po, Ma. Maraming salamat po, Mrs. Valencia. Tawagin mo na lang akong mama. Naging masaya naman ang kanilang mga sumunod na araw. Nakabalik na rin si Israel galing probinsya. Lumipas pa ang mga araw at naging masaya naman sila. Lalo na si Eman. Anak, pwede ba kitang makausap? Tungkol po saan? Tungkol sa inyo ni Sofia. Ano pong tungkol sa amin? Anong plano mo sa relasyon nyo? Hindi pwedeng ganito lang. Pakakasalan ko po siya, Ma. Alam ko po sa sarili ko na siya na talaga. Wala naman akong mapipinta sa kanya. Pero sana tuparin mo yan. Gusto ko munang magkaapo bago ko mamatay. Siyempre naman po. Pero sa ngayon, gusto ko po munang makatapos siya ng pag-aaral. Alam ko po na pangarap niya yon. Kaya handa po akong tulungan siyang maabot yon. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo. Pero wala ka bang balak ipatanggal ang balat sa mukha mo? Ma, tanggap at mahal ako ni Sofia kahit mayroon ako nito. Kaya para saan pa po? Ang mahalaga po sa akin, mahal ako ng mga taong mahal ko. Hindi na nangulit pa si Anita. Hinayaan na lang niya ang kanyang anak. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay pinapakinggan ni Sofia ang kanilang mga usapan. Napangisi ng malaki ang dalaga sapagkat may planong nabuo sa kanyang utak. Plano na sigurado siyang makakamit niya. Nang marinig niya ang papalapit na yabag ng ginang, ay dali-dali siyang bumaba ng hagdan. Tinungo niya ang kusina at nagtimpla ng gatas para sa nobyo. Yun naman ang inabutan ni Israel. Sofia, para ba sa akin yan? Mayaman ka ba? Para kay Eman to. Mukhang nahulog ka na sa kanya. Ano? Pera-pera na lang? Tigilan mo nga ako. Ikaw ang nagplano nito. Bakit ako ngayon ang kinu-question mo? Binibiro lang kita. Masyado ka naman seryoso. Hindi bale. Pag tuluyan ang nahulog sa bitag natin si Emil, lalayo na tayo. Totoo ba? Oo naman.
Alam mong mahal na mahal kita, Sofia. Ang tagal ko ngang nagnasa sa'yo. Isa pa, para sa future natin to. Promise mo yan ha? Oo, konting tiis na lang. Grabe na nga ang pagtitiis ko eh. Nakakadiri na. Minsan nga, iniisip ko na lang na ikaw ang hinahalikan ko. Dahil sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya, nasusuka ko. Mabuti na lang talaga at mapera siya. Kaya nga, pag sapat na ang pera natin, lalayo na tayong dalawa. Magsasama na tayo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Sa totoo lang, may naisip akong plano para mapabilis ang pag-alis natin dito. Plano? Anong plano? Basta, magtiwala ka lang sa akin, babe. Ikaw talaga, babe. Sige na, dadaling ko lang to kay Eman. Love you, babe. Inirapan lang ni Sofia si Israel bago niya dinampot ang isang baso ng gatas. Nilagpasan lang niya ang binatang kasabwat. Muli ay pumanhik siya at kumatok sa pinto ng kwarto ni Eman. Pasok. Hi, babe. Di na lang kita ng gatas. Alam kong pagod ka na dyan sa ginagawa mo. Ang sweet naman ng babe ko. Ganyan kita kamahal. Patikim nga ng timpla ng babe ko. Tinungga ni Eman ang gatas na tinimpla ni Sofia. Mabilis niyang inubos yun at nakangiting inabot muli sa nobya ang basong wala ng laman. Masarap ba? Sobra. Mas lalong lumaki ang pagkakangiti ni Sofia nang makita niyang ininom nga ni Eman ang gatas na kanyang dala. Sa isip-isip niya ay sigurado na ang kanyang tagumpay. Ilang sandali lang ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Eman. Para itong hindi komportable at init na init. Tumalab na ang gamot na nilagay ko. Mabilis lang pala. Babe, pwedeng makisuyo? Palakas ako ng aircon. Parang biglang uminit eh. Pero sa halip na gawin yun ni Sofia, ibinaba niya ang strap ng kanyang suot na spaghetti strap na dress. Mapang-akit na lumapit siya kay Eman at dahan-dahang hinaplos ang labi ng nobyo hanggang sa dibdib. Babe, anong ginagawa mo? Nakikita ko sa mga mata mo na ito ang gusto mo. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Pero... Hindi na natapos pa ni Eman ang kanyang sasabihin nang siilin siya ng halik ni Sofia. Dala ng init na nararamdaman ay hindi na nagdalawang isip ang binata na gantihan ang mapusok na kilos ng dalaga. Nang hindi na mapigilan ng binata ang nais ng kanyang katawan, ay binuhat niya si Sofia at maingat itong ibinaba sa kama. Doon ay isa-isa nilang tinanggal ang kanilang mga damit. Kasama na ang mga saplot na nakatakip sa masisela nilang bahagi. Nagpatuloy sila sa halikan. Naging mapangahas na rin si Eman. Gigil na gigil niyang nilalaro ang dibdib ng nobya habang hindi pinuputol ang kanilang halikan. Yun naman ang inabutan ni Anita. Nagkunwari naman si Sofia na itinulak ang nobyo at tinakpan ang sarili. Ano to, Eman? Hindi kita ganito pinalaki. I'm sorry po, ma. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Sorry, babe. Napuwersa yata kita. Ginusto ko rin naman eh. Pumayag din ako. Tiwala naman ako na hindi mo ko itatapon lang. Ano ba kayo, mga kabataan kayo? Hindi na kayo nag-iisip. Ikaw, Sofia, ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga magulang mo? At ikaw naman, Eman, hindi pwedeng ganito. Pakakasalan ko po si Sofia. Yun ay kung papayag po siya. Hindi pwedeng hindi. Paano na lang kung mabuntis siya? Papakasalan mo ko? Oo, pakakasalan kita. Pumapayag ka ba? Oo, pumapayag ako. Nagyakapan ang dalawa, ngunit inawat yon ni Anita. Ay nako, maglubay kayo. Magsibihis na muna kayong dalawa at mag-usap tayo tungkol sa kasal. Dalian nyo! Mabilis namang kumilos ang magnobyo.
Isinuot nila ang nagkalat sa sahig na damit nila. Labis naman ang sayang nararamdaman ni Sofia sapagkat nagtagumpay siya sa kanyang plano. Ang pikutin ang nag-iisang tagapagmana ng Valencia. Sa kanilang pagbaba ay inabutan nila si Anita na palakad-lakad sa sala. Mababakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Ma, Ganito, bukas ay mamamanhika na tayo. Kailangan ay madaliin ang kasal ninyo. Dahil wala ng isang buwan ay magsisimula na ang klase ni Sofia. Israel, ihanda mo ang mga dadalhin natin. Pasensya na po kayo. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Ano ba ang plano nyo? Kasal sa simbahan o sa west lang muna? church wedding po. Kung ganun magiging abala ko sa paghahanda. Huwag mo na pong abalahin ang sarili mo, Ma. Kaya na po namin ni Sofia to. May ipon naman po ako. Bahala ka! Nag-walk out si Anita at nagtungo sa kanyang silid. Hindi pa rin siya makapaniwala na mahuhuli ang kanyang anak na may ginagawang immoral. Habang ang tatlo namang naiwan ay nag-uusap. Kasalan na kaagad? Parang kailan lang kayo nagkakilala. Ang bilis talaga ng panahon. Ikaw ang best man ko. Wala naman akong pagpipilian eh. Ako lang ang kaibigan mo. Galit kaya sa akin si Mama? Ano ka ba? Hindi galit yun. Nabigla lang siguro siya. Oo nga. Ano nga palang ihahanda ko bukas? Ikaw na ang bahala. Hindi ko naman alam kung paano ba mamanhikan sa lugar ninyo. Simple lang, babe. Kailangan may ibibigay kang baboy bilang regalo sa mga magulang ko. Yun lang? Sa isang mahirap na kagaya namin, malaking bagay na yun. Hindi. Maghanda ka ng 2 baboy, mga prutas, gulay, at 5 milyon. 5 milyon? Sa ngayon, yun pa lang ang may regalo ko sa mga magulang ni Sofia. Pero nais ko rin bumili ng isang set ng alahas. Para naman sa babe ko. Babe, sobra-sobra naman yun. Babe, kulang pa yun. Huwag mo kalimutan, kuya, ha? Magpapahinga na kami ni Sofia. Noted. Ako nang bahala. Kinabukasan ay namanhikan nga sila. Nabigla man ang mga magulang ni Sofia ay wala na itong nagawa pa kundi ang pumayag. Tumatanggi pa ang mga ito sa regalo na kanilang dala. Ngunit sa huli ay tinanggap din naman. Lumipas pa ang mga araw at labis na naging abala ang mga ito para sa kasal ng magkasintahan. Babe, hindi kita masasamahan ngayon sa pagkuha ng mga damit ng mga abay. Kasama mo naman ang mga kaibigan mo, di ba? Oo, babe. Kaso, paano yung bayad? Send ko na lang sa GCash mo. Babe, may sasabihin sana ako eh. May problema ba? Uutang sana ako sa'yo. Gusto daw kasi sana ni tatay na magtayo ng piggery. Para pag wala na raw sila, may maipapamana sila sa mga magiging apo nila. Anong utang ba ang sinasabi mo? Kunin mo ang checkbook ko. Ikaw na ang maglagay ng amount. At sa'yo ko na lang ipapangalan. Talaga, babe? Naku, maraming salamat. Kaya mahal na mahal kita eh. I love you. I love you more. Nagyakapan ang dalawa. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis si Sofia. Lingid sa kaalaman ni Eman ay nabudol siya ng kanyang mapapangasawa. Sapagkat hindi naman totoo ang sinabi nitong nanghihiram ang kanyang mga magulang. Isa yon sa kanyang plano para sa pagtakas nila ni Israel. Ngunit totoong kukunin niya ang mga damit para sa abay. Yun naman ang inuna niya. Bago siya nagpunta sa bangko at ipinasok sa bank account ni Israel ang mahigit sa 10 milyon. Pagkatapos nun ay nakipagkita siya sa kasabwat at naghotel sila. Ang sarap mo talaga, babe. Sayang, hindi ka man lang matitikman ni Emil. Gago ka ba? Ano naman palagay mo sa akin? Makate? Mukha lang akong pera, no? Pero kahit kailan, hindi ko inasa maging puta. Oo,
Huwag ka nang magalit. Nagbibiro lang naman ako eh. Para ka kasing tanga eh. Nakakasira ka ng mood. Leche, Maiba ako. Kailan mo iiwan si Emil? 3 araw na lang naman. Kaya konting tiis na lang. 3 araw? Hindi ba kasal niyo yun? Ano bang akala mo? Magpapakasal talaga ako kay Eman? Wala akong plano. Isa pa, sasapat naman na ang lahat ng nakuha ko. May mga alahas pa ako. Kaya makakapagbagong buhay tayo. Mas malaking pera sana kung magpapakasal ka sa kanya. Gago ka talaga. Sa oras na magpakasal ako sa kanya, hindi na tayo makakapagpakasal. Bobo lang. Naisip ko lang kasi na baka bilyon pa ang makuha natin sa kanya kapag natuloy ang kasal niyo. Ay nako, bobo ka pa rin. Nasa Pilipinas ka, walang divorce dito. Oo nga pala, nakabili na ako ng kondo sa Makati. Doon ka na dumiretso. Kasi ako, kailangan kong dumalo sa kasal-kasalan niyo. Mahirap na. Baka pagdudahan pa ako. Fine. Tumayo si Sofia at pumasok sa loob ng banyo. Nang makapag-shower na ito ay kaagad siyang nagbihis at inaya ng umalis si Israel. Tara na. Mauna ka na. Ayoko may makakita sa ating iba. Baka mamaya, mahuli pa tayo. Sige, dediretso na ako sa malaking bahay. Isko. Ay, tumigil ka nga. Masisira pa ang lipstick ko sa'yo eh. Wala nang nagawa pa si Israel nang nagmamadaling umalis na si Sofia. Pagkalabas ng dalaga sa motel ay hindi sinasadyang makita siya ni Anita. Labis namang nagtaka ang ginang. Kaya hininto niya ang kanyang sasakyan at balak sanang ikutan ang dalaga. Ngunit sunod-sunod na busina ang kanyang narinig. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumuloy sa kanyang pupuntahan. Inisip na lang niya na namalikmata lang siya. Tatanungin na lang niya mamaya ang kanyang manugang kung ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Sofia, nagpunta ka ba sa Parañaque? Po? Ma, ano naman po ang gagawin niya ron? Out of way po yun sa pinagpatahian namin ng mga gown. Parang siya kasi yung nakita ko eh. Naku, baka nagkakamali po kayo, Mama. Ano naman po ang gagawin ko ron? Lumabas lang po ako kanina para sa mga damit. Ah, ganun ba? Baka nga namalikmata lang ako. By the way, nakausap ko na ang catering. Maayos na ang lahat. Mukhang ito na talaga. Umaayon talaga ang lahat. Kaya babe, magsisikap ako para sa magiging pamilya natin. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Baka bukas nga pala ang dating ng mga pinsan ko at ng mga magulang ko. Great. Ipinaayos ko na ang mga guest room. Kaya anytime ay pwede na silang pumunta. Salamat po. Wala yon. Pamilya na tayo. Sofia, gusto ko lang na mangako ka na hindi mo sasaktan ng anak ko. Makakaasa po kayo. Kinabukasan nga ay dumating na ang pamilya ni Sofia. Walang kamalay-malay ang mga ito sa kalokohang gagawin niya. Lumipas pa ang 3 araw. Sumapit na ang pinakahihintay ng lahat, ang pag-iisang dibdib nila ni Eman. Dahil na rin sa tradisyon ay naunang nagpunta ng simbahan si Eman, habang si Sofia naman ay abala sa paghahakot ng mga alahas na regalo sa kanya ng mag-ina. Habang sa simbahan naman ay naroon na ang lahat. Na-traffic yata si Sofia. Late na siya ng kalahating minuto ah. Baka nga po. Traffic pa naman po paglabas sa village. Baka nga, naipit po siya. Tatawagan ko siya. Naiinip ka na ba? Baka naman tama si tita. Pero, nag-aalala na ako sa kanya. Relax ka lang. Hindi ka naman tatakasan ni Sofia. Nandito ang buong pamilya niya. Kaya, hintay lang tayo. Lumipas pa ang mahigit 1 oras, pero wala pa ring Sofia na dumarating. Alalang-alala ang kanilang mga bisita. Kaya naman sinubukan nilang tawagan ang bride-to-be. Ngunit nagulat sila dahil unattended na yon.
Dala ng pag-aalala ay kaagad na nag-utos si Anita sa kanilang katulong na silipin si Sofia kung naroon pa. Pero hindi inaasahan ang sinagot nito. Hindi makapaniwala ang ginang, kaya napatitig siya sa kanyang anak. Pagkababa ng tawag ay nilapitan niya ito. Ma, anong sabi nila, Manang? Wala na daw si Sofia sa bahay. Ma, baka napaano na po siya. Tumawag na po kaya tayo ng pulis. Wala na rin ang lahat ng gamit niya, anak. Pati ang mga alahas na ibinigay natin. Sa palagay ko tumakas na siya. Hindi po totoo yan, Ma. Sabihin mo po nagbibiro ka lang. Totoo ang sinasabi ko. Israel, pauwiin mo na ang mga bisita. Hindi na tuloy ang kasal. Nang marinig yun ay umiiyak na nagtatakbo si Eman. Sumakay siya ng taxi at umuwi. Halos madapa pa siya sa kamamadaling tinungo ang silid ng kanyang nobya. Ngunit parang gumuho ang kanyang mundo nang makitang nakabukas ang lahat ng drawer at cabinet nito at wala ng mga laman. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari ng mga sandaling yun. Lumipas pa ang mga araw matapos ang mga pangyayaring yun. Sinubukan pang hanapin ni Eman si Sofia, pero talagang hindi niya ito mahanap. Habang si Israel naman ang inutusan ni Anita na ihatid ang pamilya ng dalagang hindi sinipot ang kanyang anak. Dahil sa nangyari ay labis na naapektuhan si Eman. Nandyang nagwawala ito. May pagkakataon pa na sinubukang magpakamatay ng binata. Hanggang isang araw ay nagulat na lang si Anita nang makitang aalis si Israel ng 10 oras ng gabi gamit ang kotse. Kaya naman sinundan niya ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang matutuklasan. Anong ginagawa niya rito ng ganitong oras? Nasagot ang katanungan ni Anita nang makita niya si Sofia na yumakap kay Israel. Labis siyang nabigla. Kaya naman dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang sasakyan at nagtago sa isang puno na malapit sa dalawa. Doon ay pinakinggan niya ang usapan ng mga ito. Babe, ano ba ang meron? Anong oras na? Pinapunta mo pa ako rito. Alam mo namang, nag-iingat ako sa bawat galaw ko sa bahay. Paano na lang kapag nalaman nilang magkasabwat tayo? Praning ka lang. Pinapunta nga pala kita rito para hiramin ang card mo. Nando naman ang pera ko Aanhin mo naman ang card. Nagugutom ako. Gusto ko kumain ng masarap. Namiss mo lang yata akong kainin Pwede. Mukha na mismo na rin ang pagkain mo sa akin. Hindi na nakapagpigil pa si Anita at walang pagdadalawang isip na sinugod niya si Sofia. Dinamba niya ito at saka sinabunutan. Labis namang nagulat si Israel sa biglaang pagsulpot ng ginang. Nang matauhan siya, ay sakalang niya sinubukang awatin ang mayamang babae. Ngunit hindi nagpaawat si Anita. Pinanggigilan pa niya si Sofia at minura-mura ito. Tangina ka! Ang landi mo! Paano mo nagawa sa anak ko to? Papatayin kita! Putsang matanda ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Aray! Tarantado ka! Gago! Tama na po. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo! Binihisan ko kayo! Tapos ganito pa ang ginawa nyo sa anak ko! Nagmamahalin po kami. Bobo ka talaga! Tulungan mo kaya ako! Puwersahan namang hinila ni Israel si Anita. Dahil doon ay napaghiwalay niya ang dalawa. Pero hindi pa tapos ang ginang. Susugod pa sana ulit ito, ngunit sinampal siya ni Sofia. Walang hiyang matanda ka! Tarantado ka! Pasalamat ka at hindi kita pinatulan! Kakalbuhin kita! Sige, subukan mo! Hindi ko kayo patatahimikin! Kung nagdurusa ang anak ko, dapat magdusa rin kayo! Tama na. Tumahimik ka na.
Tita, patawarin mo po kami. Nagmamahalan po talaga kami. Aba? Oo, mayaman ka. Pero sa palagi mo ba makakaulit ka pa? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil kahit pangit ang anak mo, pinatulan ko. Hindi ko lang talaga masikmura ang pagmumukha niya. Kaya huwag kami ang sisihin mo. Dapat sarili mo. Kasi nagkaroon ka ng anak na pangit. Hayop ka! Papatayin ko kayo! Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa anak ko! Ngumisi lang si Sofia at nagmamadali nang umalis. Hahabulin pa sana ito ni Anita, pero pinigilan siya ni Israel at hindi sinasadyang naitulak. Pagkatapos nun ay iniwan din siya nito. Dali-dali siyang tumayo. Pagdating sa bahay ay dumiretso siya sa basement. Bagamat maraming sapot ang sumalubong sa kanya, ay hindi niya yon alintana. Dahil wala siyang ibang naiisip kundi ang gantihan ang dalawa. Kung akala nyo nanalo na kayo, pues ipapamukha ko sa inyo na nagkamali kayo ng kinalaban. Akala ko hindi ko na magagamit ang kakayahan ko. Matapos ko makaganti sa mga taong pumatay sa asawa ko. Pero mukhang kayo pa ang naging daan para bumalik ako sa gawaing ito. Pagdating sa pinakababa ng basement ay kaagad na nilapitan ni Anita ang isang baul na punong-puno na ng alikabok. Mula doon ay naglabas siya ng 2 itim na kandila at mga garapong naglalaman ng iba't ibang hayop. Kinuha niya rin ang libro. Pagkatapos ay inangat niya ang sapin sa harap ng baul. Doon ay tumambad sa kanyang harapan ang isang bilog na may simbolo sa gitna na nakaukit. Humanda kayo! Sinindihan niya ang 2 kandila. Itinirik niya yon sa kanyang harapan. Pagkatapos ay binuklat niya ang kanyang libro at malakas na binasa yon. Matapos mabasa ang nakasulat sa libro, ay malakas na binanggit niya ang buong pangalan ng 2 taksil. Habang ang 2 naman ay nagtatalo dahil sa nangyari. Tarantado ka! Pinabayaan mo ako! Gago! Wala kang bayag! Hinayaan mo ang gurang na yun na sabunutan ako! Anong gusto mong gawin ko? Saktan ko nagpaaral at nagbihis sa akin. Isa pa, gumanda ang buhay ng pamilya ko dahil kay Tita Anita. At sa nangyari kanina, akala mo ba'y makakapasok ka pa sa buhay nila? Ang tanga-tanga mo! Hindi mo man lang namalayang nasundang ka niya! Sumusobra ka na! Aray, ang sakit ng tiyan ko! Hindi mo ako maloloko! Mokong na to! Gagawin pa akong kagaya niya! Buisit! Makaligo na nga lang! Pagpasok ng banyo ay plano sanang maghilamos ni Sofia. Pero nagulat siya nang makita ang kanyang refleksyon. Nagbabalat ang maganda niyang mukha. Hindi lang siya basta nagbabalat dahil may mga puting uod din na gumagapang doon. Kaya naman sumigaw siya ng malakas. Ngunit walang Israel na lumapit. Kaya tumakbo siya palabas ng banyo. Doon ay inabutan niya ang walang malay na binata. Lumolobo rin ang mga paa at kamay nito. Dahil laki siyang probinsya ay may duda na siya kung ano ang nangyayari sa kanila. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang pamilya at pinapahatid sa mga ito ang magaling na albularyo sa kanilang lugar. Iyon ay si Lolo Dencio. Lumipas pa ang halos 1 oras at dumating na rin ang matanda. Gising na rin si Israel. Salamat naman at dumating ka na. Gamutin mo na kami. Kararating ko lang. Hindi ko kayo basta pwedeng gamutin. Dahil walang saysay kung hindi natin alam kung sino ang ating kinakaharap. Ang dami mo pang sinasabi. Dalian mo na nga lang. Saka kilala ko kung sinong may gawa sa amin ito. Iisa lang naman ang nakaaway namin Kung ganon, sabihin mo sa akin ang pangalan. Si Mrs. Valencia. Ano ang ginawa niyo sa kanya? Paano niyo nagalit ang isang mabait na taong kagaya niya? Wala ka ng pakiron. Ang mabuti pa, gamutin mo na kami. Pasensya na.
Mukhang hindi ko kayo matutulungan. Malaki ang utang na loob ko sa ginang. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Kaya, ipagpaumanin niyo. Leche! Sinayang mo ang oras ko! Kung wala ka palang maitutulong, umalis ka na rito! Walang silbi! Nagkamali kayo ng binangga. Wala kang pake! Sa tingin ba niya natatakot ako? Isa pa, makakahanap din kami ng makakagamot sa amin. Hindi lang naman ikaw ang albularyo sa mundo. Bahala ka. Huwag mo akong sisisihin kapag may nangyaring masama sa inyo ng kasabwat mo. Sa pagtalikod ng matanda ay naghihiyaw na naman si Israel sa sakit ng kanyang tiyan. Nagtutubig na rin ang pamamaga ng kanyang paa at kamay. Kasunod nun ay ang paglobo ng tiyan ng binata. Habang si Sofia naman ay hindi na napapansing unti-unting nalulusaw ang kanyang mukha. Habang sa malaking bahay ay napansin ni Eman na nakabukas ang basement na laging nakakandado noon. Kaya naman bumaba siya at doon ay naabutan niya ang kanyang ina. Ma, ano pong ginagawa mo? Para sa'yo ito! Napaatras si Eman nang makita niya si Anita na may hawak na isang ahas na may laslas ang leeg. Pinapatak ng ginang ang dugo nun sa isa na parang bao at umuusok ang laman sa bawat pagtulo ng dugo. Pagkatapos ay bigla na lang umapoy yun. Kasabay nun ay ang pangingisay ni Israel. Labis namang nataranta si Sofia. Hayop na buhay naman to! Hoy! Israel! Tumayo ka dyan! Kailangan natin maghanap ng magaling na albularyo! Ngunit hindi talaga makatayo si Israel sapagkat lumobo na ng napakalaki ang tiyan, paa at kamay nito. Ilang sandali pa ay sumabog na lang bigla ang mga paa at kamay ng binata. Nabiyak naman ang tiyan nito at may lumabas na ahas na mabilis kumilos at tinuklaw si Sofia. Mabilis na natumba ang dalaga sa lakas ng kamandag nito. Kasunod nun ay pumulupot sa leeg nito ang ahas at paulit-ulit na tinuklaw ang mukha niya. Hanggang sa malagutan siya ng hininga. Magkaganon pa man ay wala kahit maliit na pagsisisi siyang nararamdaman. Habang sa malaking bahay ay labis namang natuwa si Anita. Sa wakas ay tapos na. Hindi ko inakala na matatapos ito ng ganito kadali. Ma, ano pong ibig mong sabihin? Wala anak. Halika na sa taas. Ililigpit ko lang ito. Ano po ba kasi ang ginagawa nyo? Gusto mo ba talagang malaman? Opo. Naaalala mo pa ba nung sinabi ko sa'yo nung bata ka pa na may kakayahan tayo? Na sa aking palagay ay dapat nang matigil. Pero sa ilang taon na yon ay hindi ko inakala na ganun pa rin pala ang lakas ko bilang isang mambabarang. Mambabarang? Akala ko po biro lang yun. Totoo po ba? Ipinaliwanag naman ni Anita ang ibig niyang sabihin. Inamin din niya sa kanyang anak ang natuklasang pagtataksil ng matalik nitong kaibigan at nobya. Sinabi niya na iginanti lang niya ang paghihirap na dinanas nito sa mga manlolokong tao. Naintindihan naman yon ng binata. Matapos ang pangyayaring yun ay unti-unti nang gumagaling si Eman. Nakaka-move on na rin ito. At hindi nagtagal ay nakakilala ng taong magmamahal sa kanya ng totoo. Labis naman ang saya ni Anita. Kaya kahit na masama ang kanyang nagawa ay nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Sa paglipas ng taon ay nagkaroon na ng anak si Eman sa pangalawa at huling babaeng minahal niya. Minsan, sa buhay natin ay nakakatagpo talaga tayo ng mga taong tinulungan mo na ay lolokohin ka pa. Iba-iba ang mga tao. Pero karamihan sa ngayon ay mas pinahahalagahan na nila ang pera. Isa pa, huwag nating kakalimutan na ang lahat ng maling ginagawa natin sa ating kapwa ay may kabayaran. Kaya piliin nating maging mas mabuting tao. Kaya hindi natin masisisi si Anita kung ninais niyang iganti ang ginawang panloloko sa anak niya.
Lalo na at isa siyang ina na labis na nagmamahal sa kanyang anak. Lagi nating tatandaan na ibang gumanti ang isang ina. Pero masisisi ba natin siya? Huwag din nating kalilimutan na ang mabubuting tao ay iba kung magalit. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway may napulot kayong aral sa ating istorya ngayong araw. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Vicky Abut, Aldrin Daily Vlogs, Nida Kiambao, Joven Ocasla, Josephine Barrientos, Ondiano TV, Rosalia Ambos, Skyler and Yani TV, Barbie Lynn G, Bong Deza, Marie Chris Batalier, Anesita Esidto, Chona Sotis, Roxanne Sintos, Janice Zemato. Salamat sa pakikinig nyo, Loida Sadikon, Noyme Sadyang Abay, Mangyan Vlog, Lenny Obsena, Polonios Fam, Corazon Lagare, Estela Baday, Beauty and Your Best, Jane N, Lucille De Lima, Marilor Guevara at sa buong Guevara family, Grace Giabia, Sherlyn Huntilia, Roslyn Mangilin, Maria Therese Alimios. Shout out sa inyo, Cherry May Libiran, Salvadora Morales, DC7 Vlog, Tita Dagupan, Irish Abela Tuazon, Vicky Cabidoy, Flora del Lanch, Filipina Palsario, Zedric Banyaga, Tess Villarico, Ami Bag, Chinita Closa, Wendy Ignacio, Milrose Demate, Arvid Shane Hoiberg Channel, Sydney Crosswind, Hazel Fiesta, Esteli Reyes, AJ Chua, Francisco Neng at kay Gia Gigi. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.